Dumating na po ang order natin sa Coca-Cola. So, nag-imbak na po tayo para po sa holiday. Buti naman at kompleto sila at inaalaw tayo na mag-deposit ng bote kasi wala talaga tayong bote. O, diba? Pang Merry Christmas na talaga. Inom-inom, pang pamilya, Coke. Magandang hapon po sa inyong lahat and welcome to Noilog TV. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay okay lang po tayo. Today, gusto ko magpasalamat sa aking mga subscribers. Maraming salamat at sa lahat po ng mga nanonood ng aking mga videos. So, maraming salamat. So, masaya ako ngayon kasi mag-a-update po ako sa inyo about po doon sa GCash ko. Kung ano na ba ang result doon from January to November. Kasi 1 month na lang and i-close ko na po yun. And masaya ako sa result. Kasi nga po, ay hindi naman siya, kung tingnan natin yung per day niya, hindi ganun kalaki. Pero kasi pag makita mo yung recording mo, and then na-total mo the whole month, or the whole week, or the whole month na tinototal ko, per month talaga siya, nakita ko na ang laki talaga. So, masaya ako. And itong GCash ko naman, ay add-on ko lang po ito sa sa tindahan namin. So, bali, additional income po namin siya. So, magtiyaga lang tayo kahit na pa 20 pesos per transaction, ganyan kasi 2% po yung charges ko dito sa tindahan ko. Pero pag naipon pala siya, nako, ang laki-laki talaga and malaki na pong tulong din sa amin. Pero i-share ko sa inyo na hindi po namin yung ginalaw. Kasi ang plano talaga namin ay tingnan namin magkano ba talaga yung kikitain namin the whole year. Kasi nga, paghati-hatian namin yan ng asawa ko, ng anak ko. So, 3 kami maghahati niyan para naman ma-enjoy namin, o diba? So, pero ang plan, finally ang plan, ang sabi ng asawa ko, hingi lang ako ng budget pang party daw ng kanyang kasamahan sa simbahan. Then, sa akin naman, pinag-isipan ko pa ano ba ang gift ko sa sarili ko para naman sa share ko, o diba? Pero, napagtanto ko na, yung share namin nung asawa ko, idadagdag namin doon sa kapital sa aming GCash for 2024. Kasi ngayon, nakipaghati lang siya doon sa tindahan namin eh. So, yung kita namin, yung capital talaga namin parang 40,000 siya na ginaruling ko, pero part doon isa tindahan siya. So, parang ganon. Dati kasi 20,000 na yung capital namin na niro-rolling namin. Pero nagdagdag kami hanggang sa naging 40,000 lang yung niro-rolling namin. Pag maubos siya, deposit naman. Tapos pag kung marami naman ang nagka-cash in, yun. So kung ruling lang talaga. So ang ipapakita ko sa inyo ay yung lang talaga, yung fees or service fee na nakukuha namin in per day. Tapos yung per total naman. Pero hindi ko pa kita sa inyo talaga yung figure. Basta, ang masasabi ko, nasa 6 figures na po talaga siya. So, masaya ako kasi hindi po ako nag-expect na ganun pala yung kitaan sa GCash. Kaya sabi ko, pagtiyagaan lang po natin, pagtiyagaan natin yung pag-i-entertain, yung mga load. Hindi po basta-basta yung maglo-load ka lang ng 20 pesos na it takes time, It takes time sa'yo para take care ng customer, but hindi mo lang yung pansinin as other income mo sa tindahan mo, naku, malaking tulong po. So, kumita po tayo nasa 6 figure na po tayo. So, hindi ko babanggitin kung magkano, pero nandun na po tayo. Kasi that's gonna be confidential. Maglagay talaga tayo ng confidential. Basta yun na yun ang masasabi ko. Yun na yung income na nakuha ko based on my computation. Tapos ipapakita ko din sa iyo yung pangit na logbook namin para namin ginagawa yung recording namin per day. So, tiyaga lang, at the end of the year, makikita talaga natin yung result. Basta ba mag-record lang tayo? Kasi pag hindi tayo mag-record, hindi natin ma-appreciate na kahit pa konti-konti lang po yun. Pero pag maipon yung konti-konti na yun, ay talaga nga pong
malaki. So, up to November pa lang po ito. So, nagko-continue pa kami ng recording for the month of December. So, plano namin, hatiin namin ito by next year na. O, diba? So, meron pa tayong other income. So, nag-iisip ako ano bang project ko dito sa GCash na to. Kung wala man akong maisip, yun ang sinasabi ko na i-add on ko po siya doon sa pang-rolling namin as capital na isi-separate na talaga ang GCash. So, lahat ng ito na amount na sinasabi ko ay ipapakita ko sa inyo ay nasa bank na po yan. So, ano na lang, if ever po na maghatian na, so, gawgawan ko siya talaga ng separate account for the year 2024, yung kitaan namin. So, tsaga-tsaga lang po tayo sa GCash kasi po talagang may pera dito. So, tingnan na natin. So, ito na po yung pinapakita ko sa inyo, no? Ito yung, actually, na-vlog ko na to nung nag-start pa lang kami. Siguro by last March, parang na-vlog ko na to. And then, ipakita ko na din yung mga coins na naipon namin sa GCash. So, yung fees or service fee. So, ganito po kami, nag-record po kami ng cash in dito, mga load, walang heading. At saka ito, dito naman yung mga cash out na to. Kasi pinasulat namin, pinareceive talaga namin ang mga nag-withdraw or nagka-cash out. So, para may reference talaga kami. Kasi, yun nga sabi ko na ayoko na tawag nito magkadubulan. Alam nyo na maraming, lalo na yung nangyari na maraming mga scammer sa GCash. So, kaya ganyan. So, yan po ang pangit na logbook namin. Nakakaloka. So, hanggang August po ito. So, yung August naman until November ay nasa baba pa. So, ginagamit kasi. So, hindi ko nila ipakita. Basta ganito yung ginagawa ko. So, lahat ng ito, kinocompute namin ang service fee lang. Tapos, tinatransfer ko po sa computer. Ayan. So, yun po ang pinapakita ko. Gross po yun, ano. So, ang idididak ko lang naman na part doon sa expenses na talagang madidak sa GCash natin is yung 20% share niya doon sa aming wifi. Kasi, mas malaki talaga yung personal use namin, o diba? So, nag-allot lang ako ng 20% doon na idididak ko as part of expenses niya. So, yun yung madidak. 20% of total namin na anong tawag dito, na expenses namin sa wifi. Guys, ito na po yung sinasabi ko sa inyo na from the pangit na logbook ay i-transfer ko na po sa computer para diretso po yung tinginan natin. So, mayroon tayong January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. So, yung December, syempre, bakante pa yan. I-encode pa natin yan. So, hindi ko na lang ipakita yung total. Basta, pag i-total po yan lahat, ay nasa 6 digit na po tayo. Alam nyo, makikita ninyo na hindi naman siya ganun kalaki, diba? May less than 100. So, kasi pa piso-piso, 2 pesos, 3 pesos, 20 pesos lang naman yung additional natin. So, hindi siya ganun kalaki. Pero, guys, pag matutal nyo pala, tapos nagre-record kayo, naku, ang laki talaga pag maitutal mo na. So, masaya ako kasi malaking tulong na din ito, pangdagdag na din ng ating capital. So, pag-isipan pa namin kung ano talaga yung project namin. Kasi kung hindi, idadagdag ko na lang din sa capital ng GCash at yung maiwan, ay syempre, savings na din. So, hindi ito siya one-time transaction. Kasi minsan, masasabi na din, ay maliit lang ang kita natin. Pero, guys, dapat marunong tayo yung delayed gratitude, yung maghintay po tayo. Hintayin po natin yung period kung saan i-harvest na natin. So, since December and closing of the books, no, sa accounting, kasi 2024 na next year, so, titingnan natin ano bang nangyari sa transaction natin sa GCash. Ito ba'y lumaki, nawala, lumiit, o ano ba? So, ngayon guys, makikita ko talaga yung fruit of labor namin kasi malaki po ang kitaan dito. So, yun lang po aking may share sa inyo dito sa aking ginagawang Excel file. And tsaka ang ididida ko lang naman dito sa cost ay yung bill or billing namin sa wifi. Kasi yun naman talaga ang gamit nung sa GCash na pwede nating magiging expense, diba? Sa kuryente, parang hindi na masyado kasi parang cellphone lang yung ginagamit natin diba? So, yung cost natin na pwede natin i-deduct dito is yung share lang niya namin sa wifi, which is nag-allot ako ng 20% lang kasi hindi naman siya ganun din kagamit, diba? So, yun po. So, yun ang aking update po sa aking GCash. So,
kung mayroon po tayong mga cellphone dyan sa bahay natin, pwede po tayong magsa-sideline po na pwede nating pagkakitaan itong GCash na to. So, anong tawag dito? Additional po ng kita natin sa ating tindahan. So, nakikita niyo naman sa mga vlog ko, kahit ano na lang ang binibenta ko dito sa store ko. Basta lang may bumili, may naghahanap. Hindi din ako bumibili or nangungumpra ng mga items na hindi naman hinahanap ng tao. So, ano yung needs ng mga tao? So, dito kasi sa amin, maliit lang yung tubo namin sa GCash. So, marami talagang nagpapa-cash in, ganyan, nagpapa-cash out. Ngayon, masaya na din ako kasi minsan dito na din sila nagbabayad ng mga bills payment, even yung mga loans nila sa Pag-ibig. So, masaya ako doon. So, yun lang po ang aking update sa aking GCash. So, yun lang po. Thank you and God bless us all.